because of PBBM's failure to disclose his addiction. PWD, shout out. However, the recital of allegations to this ground is still insufficient in terms of showing the nexus. Kasi yun po importante. The nexus between the facts raised or alleged and betrayal of public trust. Public accusations of PBBM's addiction, Senator Imy's claim of PBBM's addiction, PBBM's refusal to submit to a drug test, and his silence on accusations of being an addict still do not constitute the factual allegations necessary to satisfy the legal exercise in the formulation of causes of action that, assuming that they were all true, they establish betrayal of trust. Oh, eto mga kababayan ko, dahil nga po dyan sa kaliwat kanan na pangbabatikos na sila kay Pangulong Bongbong Marcos na sinabi nilang drug addict, bangag, ano pa sinasabi nila, may patunay mismo ang St. Luke's, no, na si PBBM, no, pinagtanggol ng St. Luke's, no, na si PBBM ay hindi drug addict, no, dahil mismo nung 2021 yata yung, kung hindi ako nagkakamali, bago siya tumakbong presidente, ay nagpa-drug test siya. At eto nga po, pinagtanggol siya mismo ng St. Luke's, no? Ipapanood ko rin sa inyo yan mga kababayan, at para malinaw sa taong bayan na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay isa lamang, no, na biktima ng karahasan ng pangbubuli. Kumaga mga kababayan, kung sa bata pangbubuli yan eh, di ba? Kasi mga kababayan ko, ang ginagawa nila sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no, siraan, no, siraan sa maraming kababayan natin na paniwalain, no, at magalit sa Pangulong Bongbong Marcos para lamang pabagsakin. Pero mga kababayan, napakatalino ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nanonood po ngayon sa aking live, napakatatalino po ninyo. Alam ko na isa po kayo sa mga sumusuporta at hanggang ngayon hindi bumibitaw, no, sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa inyong pagsuporta, dahil alam po natin na talaga na ang Pangulong Bongbong Marcos ay makadiyos at mahal na mahal ang sambayanang Pilipino. Di po ba mga kababayan ko? Kaya wag na wag kayong bibitaw mga kababayan, at ipanalangin natin na naway ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay bigyan pa ng mahabang buhay at ingatan nawa ang kanyang kalusugan. Di ba mga kababayan ko? Eto, pakinggan natin ito. Hanapin ko lang yung video na yon na isang patunay ang St. Luke's mismo ay nagsalita patungkol sa kanilang allegation na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay drug addict. Ito ngayon, nagpa-drug test ang Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin to muna kay Laila de Lima. Some allegations that the PBBM is a drug addict because he refuses to submit to a drug test. Again, this is a conclusion and not a factual allegation. Nasabi ko na rin po, that kind of an allegation is still insufficient. The fact that he refuses to submit to a drug test. Another is by being silent. Sabi sa complaint, by being silent on his drug addiction, PBBM betrayed the public trust. For me, Madam Chair, this is a non sequitur conclusion and not a factual allegation, because the ground must not only state a categorical allegation that PBBM is a drug addict and that this impairs the performance of his mandate, but must also include a recital of the alleged acts, events, and incidents that support the same. How do they say, or how do they know, or why do they claim that it impairs his judgment? So that's again my view. Again, this second ground is insufficient in substance. I so submit. Take off those fake diba, reading mga glasses on kababayan your face ko? and throw them away. Galing ni Laila de Lima, no? Talagang bilib tayo kay Laila de Lima, kaya ito mga kababayan, no? Kaya nanalo ulit siya bilang congressman, di ba? Dahil nga po sa marami pa rin na nagtitiwala sa ating Laila de Lima, kahit dilawan, no, ay sumusuporta sa majority na inihalal ng taong bayan. Right? Sa ilalim ng nakaraang administrasyon ay sa ngayon tatayo